So yo, what's up mga kadabarkads, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto na nga. So mga kadabarkads, no, matapos ang pagsasarado po ng tahanang matagal nang pinapasara, ay eto po mga pro page ng GMA ay naghahanap po ng sisi. Kung sino-sino na lang. At ito yung pag-uusapan natin ngayon, no? Mr. Tony Tubuera, yan, ang sinisisi na naman nila. Malucho Wapagar, sinisisi na naman nila. At si Ma'am Jenny Pere, sinisisi na naman nila. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Excuse me. Sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Parang naggisa lang ako ng sibuyas nun. So, eto muna ko. Delikado ka dito, Lance. Lance, delikado ka dito. Dagdag kaso mo na naman to. Lance Bernabe. Lance pala, Lance. Oy, Lance Bernabe. Bago ka pa sa pages na to. Alam mo, di ko alam, ha? Kaya mo, hindi ko alam mga pangalan mo at address mo, ha? Ay, naku talaga. Walang kadala-dala. So, bago muna tayo dumapunta, dito muna tayo sa isang video. Ito yung pinagmulan ho, no? Ito yung pinagmulan ng paninisi nila kay Tony Tubuera, kay Malucho Wapagar at kay Ma'am Jenny Pere. Etong dahilan na to. So ito po, panoorin natin. Thank you sa ating mga advertisers and supporters at mga kapuso natin. Maraming salamat po. Ito po ang Grand Sabado. Naluha sa kalungkutan habang nagpapaalam na sina Yorme Isko Moreno, Paulo Contis at iba pang tahanang pinakamasayang hosts sa kanilang episode nitong araw ng Sabado, March 2, 2024. Ayon sa mga ulat ay tinuldukan na ng Tape Incorporated ang pagpapalabas ng nasabing programa dahil umano sa masyadong malaking gastos nito. Lumobo na umano ang utang ng Tape Incorporated sa GMA7 na umabot na sa... Oh, hindi kami ang nagsasabi nito, ha? Kasi baka meron na naman bali-balita dyan na kami na naman ay kakasuhan. Yan lagi yung panghabla ng mga vlogger sa kabila. No? Yung ay kakasuhan daw po kami. Oh, hindi kami yan. Hindi ko kilalang vlogger yan. Na di kahit sila, no, na kahit sila mismo nagsasabi na sandamakmak ang utang ng tape, kaya ito ay nagsarado na. Pero yun nga ba ang dahilan? Abangan nyo sa susunod na kabanata kay J. Guevara TV. So, tuloy natin muna to. Ay mo lumabas, ha? daang milyong piso. Kaya't hindi na pinatapos ang tahanang pinakamasaya na dapat ay hanggang December pa sana. Bukod kasi sa masyadong malaki ang bayad sa airtime ng show, ay dagdag pa dito ang mga talent fees ng host, staffs, and crews. Pero nilinaw nila na hindi chinugi ng GMA7 ang show dahil mutual decision daw ito ng Tape Incorporated na siyang producer ng show at ng GMA7 network. Pero maging ang Facebook page ng tahanang pinakamasaya ay hindi na rin ma-access na tila naglaho na rin sa social media. Matatandaang ang tahanang pinakamasaya ang ipinalit ng tape sa Itbulaga. Wait lang, nagtataka ako doon sa sinabi niya na nilinaw daw ng GMA network na hindi daw sila ang may kasalanan or hindi daw sila ang nagpatigil nitong show. Hindi na pagdesisyonan daw po ng mismong management ng Tape Incorporated. Ano ba talaga?
Gulo nyo ah. Desisyon ng korte na pag-aari ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang titulong iyon. Sa darating na Lunes ay mga replays na lamang umano ang mapapanood sa noontime slot nito sa Kapuso Network. Pero humihirit daw ang mga host na ituloy muna ang show dahil sa kasalukuyan ay waiting pa naman sila kung ano ba talaga ang mangyayari sa programa. Ngayong weekend daw malalaman kung papayag ang big bosses ng Tape Incorporated kung magla-live pa sila sa Lunes. Kaya naman marami ang nag-aabang sa official announcement ng GMA Management tungkol sa mga pagbabagong magaganap sa show. Samantala, mag-a-announce rin daw ang GMA7 kung anong show ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Tsaka nagtataka ako, paano pala yung mga pinirmahan na kontrata nila? Isko Moreno, nila Paulo Contis, ano pala yun? Asan na yun? Di ba may mga pinagyayabang yung mga vlogger doon na 3 years, 4 years? So ibig sabihin totoo pala yung sa panaginip ko? Na yung pagpirma ni Isko Moreno ng kontrata ay isang malaking propaganda lang yun? Or isang malaking mind conditioning lang yun sa mga tao? Totoo pala yun? Naku po. May mga usap-usapan naman na si Isko Moreno lang ang bukod tanging host ng show ang makakasama sa ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Naku. At makakasama raw niya dito sina Pokwang, Rabia Mateo at Kuya Kim Atienza kung walang mga gagawing pagbabago. Pero malakas rin ang bulong-bulungan na ang Kapamilya Noontime Show na It's Show. Naku po. So ibig sabihin, tatanggalin si Paulo, si Buboy, lahat papalitan ng mga papalitan ng mga host. Alam niyo ito gagastos lang kayo dyan. Kahit anong palit niyo dyan sa host na yan, sa mga host. Nantindi na kasi ng galit ng mga tao sa tape. Hindi na mababago yun eh. Hindi na mababago ng mga Dabbercats yun, ng mga supporters ng Tito Vic and Joey, ng TBJ, hindi na hindi na mababago. Kahit alam nyo, kawawa lang dyan kung sakali man na hawak pa rin ng Tape Incorporated yung show na yan. Anuhan pa rin sila dyan ng mga tao. Kaya malabo. Ayun nga, ito pa nga. Ito yung bago banggitin itong vlog na to, itong video na to, na it's showtime nga daw po kasi etong si Vice Ganda ay parang nagpasaring sa kanila or nagparinig na 2 plus 5 equal 7. So anong meaning nun, di ba? So maaari din dito na it's showtime. At eto pa, baka maaari din na Court of Appeal, mismong Supreme Court na or tag dito, baka court na mismo ang dito, baka may kinalaman yung court dito kasi naalala ko rin yung sinabi ni Attorney Buko nung nakaraan na may malaki pang di ba? So ito pala yung sinasabi rin nila Ted na ikakayanig ng buong noontime show. Ito pala yun. Hindi nyo kami in-inform. Grabe naman kayo. Ang posibleng pumalis sa programa. Ano pong masasabi nyo sa balitang ito? Pabor ba kayo na ang It's Showtime ang papalit sa tahanan? Oo! Share your comments below. Sakit sa tenga. Maraming. Ay, nako. Bahala ka sa buhay mo. Dito na tayo. Sa mismong main topic natin. Hindi main main. Dito tayo pumunta sa mismong Facebook. Dito tayo. Ito. So yan Kapuso Alayan fan page, si Lance Bernabe. So ito yung sinabi niya, ilalabas ko na ito. Wow nakakatakot no? Ilalabas ko na ito. Ilalabas ko na ito ayon sa source of info ng GMA Network. Yung dating management ng Tape Inc.
kasama si Antonio Tony Tubuera, Malucho Wapagar at Jenny Pere ay may kasalanan sa GMA Network. Utang na, naghanap na sila ng damay. Ang lulupit nyo rin, ha? Harap kayo damay ngayon, ha? Okay, management since 2008 pa hindi nagbibigay ng maintenance sa GMA Network. Ang tape noong taon na yon ay utang ng dating management ng Tape Inc. ay umabot ng 90 million pesos. Wait lang, hindi nyo naman talent si Jennifer, ah. Sabi nyo, nakaulo ba kayo? O bakit kay Tony Tubuera, Malucho Wapagar na naman ang sisi nyo? Noong 2011 ay umabot na nasa 120 million pesos hanggang sa lumaki ang umabot na ng 800 million. Wala to, gawa-gawa. Ginaya lang yung mga post ng mga TVJ defender sa Facebook page. Wala to. Pero kaso ka dito, Dudong. Milyon pesos ang utang dahil binulsa ng mga ito ang kita dahil ito ay utos ng Tito Vic and Joey. Kaya ginawa ito ng dating management sa GMA Network, kaya medyo may sama ng loob ng GMA Network sa dating management. Una-una sa sinasabi mong may sama ng loob, sila Miss, diba in-interview sila? Sabi nila wala daw silang sama ng loob sa Tito Vic and Joey. So saan nanggaling tong source of info mong hiyado tipo unggol ka? Saan nanggaling yung info mo na to? Na source of info of the GMA Network. Twerk. Sarap pagtripan ng mga to, no? Oo, ginaya lang nila yung post nila Andoy, eh. So itong haba nito, grabe, oh. Wow, ito si Mr. Tony Tubuera yung nandun, no? Ito, ang dyaryo ng masa. Ito daw, galing daw to sa dyaryo ng masa. Doon pala kayo kumuha, pinutin ko ka. Dito sila kumukuha ng balita, okay? Tingnan nga natin. Tingnan natin kung ito ba yun. Nasaan na yan? Dyaryo ng masa. Ba't wala? Ito. Ito na ba yan? Sa darating pang Disyembre nakatakdang expire ng kontrata ng tape, which is the producer Tanang Pinakamasaya. Ito ba yun? Dito si Banat Bayo. Asan na? Asan na yung sinasabi mong post dito labang kay Tony Tubuera? 20 hours. 24. Wala. Asan na? Ay, naku po, huli ka na naman. Andito pa nga yung kay Cassie Legaspi, The Bible. Asan na? Wala naman Tony Tubuera dito. Ito lang, sige, check natin to baka dito. Saan na yan? Ito. Yung kanina sa TV. Kalokohan itong hype na to. May masisil lang kayo, tapos dadamay nyo pa tong page na to. Tingnan natin, ha? Ito ba yun? Hindi mismong host. Asa yung Tony Tubuera dito? Asan? Anak ng puta, naghanap ka pa ng damay. Akala mo, tanga kami. Ito po ay gawa-gawa niya lang po, no? Kasi wala naman po dun sa sinasabi niya na source, remate ang dyaryo ng masa. So wala pong kinalaman kasi wala namang po. So siya lang talaga, no? Ito sabi niya. Mahabang basahin to,
Ito sabi niya, oh. Dating presidente and chief. Ano ba ang tamang bigkas dito? Chief executive officer ng taping na si Antonio P. Tubiera na ang kasalukuyang may-ari ng APT Studios. Umalas na nga ba sa Tito Vic and Joey o nag-tridor? Ito na, si tridor na naman na sinasabi nila. What inuna lang. Isa rin si Mr. Tony Tubiera sa pagiging malapit na kaibigan ng Tito Vic and Joey. Ngunit pumasok lamang siya sa pagiging producer upang magpaangat sa noontime show na Itbulaga kabilang ang Television and Production Exponent Incorporated o TAPE INC taong 1981. Pero sa PCSI talaga siya nag-on-the-job training or OJT at nanggaling upang siya ay maging producer. February 1989 ay nagsimula lumipat ang Itbulaga sa GMA kasama ng taping. Halos 6 na taon lang na mayagpag sa ere ang EB. Sinubukan ng mga Lopez Group na bilhin ng right ng EB upang magkaroon ng bagong studio pero hindi pumayag ang pamunuan ng EB at tape sa kasunduan pa-TB tape. Dapat EB, TBJ, hindi tape, tanga. EB tape yan. Kasunduan na Lopez na bilhin na lang bilhin na lang January 20, 1995 ang hiling sa ere ang huling ere sa episode ng EB sa ABS-CBN noong mga taon na yon. Bago nagkaroon ng Itbulaga the moving sa GMA network. Okay? Tingnan natin. Kailangan natin ito kasing basahin kasi baka may mga may mga dagdag bawas dito, no? January 21, 1995 nung lumipat ang Itbulaga sa GMA network at pumirma ng kontrata ng hanggang 5 taon. Halos sunod-sunod ang mga bagong proyekto ng Tape Inc. What? Tanginan to. Upang ipalabas ang drama tuwing hapon sa GMA taong 27, panatigil ang mga drama na ginagawa ng Tape INC dahil sa mga bagong drama show sa GMA kabilang na ang Sene Novela at GMA Drama o Drama Afternoon Prime. Baka ibig sabihin nito yung mga drama, yung mga movie, mga proyekto ng Tito Vic and Joey ay sa tape din. Stress na ako sa inyo mga vlogger kayo. Tingnan nyo kung wala kayong malaman dito sa mundo. Magsitahimik kayo mga yudipunggol kayo. Wala kayo. Naka-open pala yung wifi ko. Kaya pala may mga nagchat na si Chismosa. Okay, ito pa. Nagretiro si Mr. Tony Tubiera noong March 2023 noong nakaraang taon dahil hindi na niya kayang panghawakan pa ang TBJ. Sabi ko na nga ba, may dagdag bawas dito eh. Sabi ko na nga ba, may dagdag bawas ka na naman eh. Sa interview na ang sabi dun sa interview, pilit na ine-retire etong si Mr. Tony Tubiera dahil matanda na, nakatungkod na, di ba? Sabi ni Senior Halusos. Tapos sasabihin mo dito, na hindi na niya kayang panghawakan ng Tito Vic and Joey. Kalokohan mo, Dudong. Ang hirap sa'yo, gawa-gawa kayo ng kwento eh. Kaya nagsasarado ang show nyo eh. Okay? Ano pa? Panghawakan ng TBJ at ng legit Dabarkads dahil na rin sa pagkatalo ni dating Senador
Tito Soto, ba't nadama yun? Ba't nadama yung eleksyon dito? Sige, tuloy natin. Sa pagtakbo ng vice presidente noong 2022, presidential election, ginamit ni Soto ang pera galing sa tape at pangsariling interes. Anak na ang puta ka, screenshot. Send kita dun sa kaya attorney mamaya. Sana interest niya upang i-ere ang kanyang pagtakbo sa kanyang partner na si dating Senator Panfilo Lacson sa pagka-presidente. Anak ng teteng naman. Yung 800 million daw ay ginamit daw pala ni Tito Soto sa pagtakbo niya ng eleksyon. Kabobo. Tatang-tatanga nyo, ba't kayo ganyan? Sorry sa words na bobo at tanga, pero totoo naman eh. Ano, mga kadabarkads, totoo naman eh. Saka ano to? Ginamit daw ang pera. Ginamit daw ang pera. Walang yaka nga eh. Nagulat nga ang TBJ na may 10 million pala bonbon si Senyor Alusos sa Itbulaga, bukod pa dun sa 75%. Oh, wait lang. Hindi kaya itong sinasabi mo para to sa mga Alusos? Wait lang. Hindi kaya dahil itong parte na about dito kay nagretiro si Tony Tubera, yan yung parting dyan. Hindi kaya hindi kaya para to sa mga Alusos na ginamit nila ang pera ng EB para sa eleksyon? Eto, sabi pa ni Soto sa interview ni Nelson Canlas, eto na, hindi totoong nalugi ang kumpanya ni Tony Tubera. Pinangahawakan, gustuhin mang kumalas ni Mr. Tony Tubera sa mga legit dabarkads dahil naubusan daw ng ang pondo. Ang alayo ng sinabi ni Tito Soto doon. Napakalayo. Alam nyo ito hindi ko na ito idadaan sa panaginip. Diba? Napanood nyo yung video ko? No? About dun sa hinaharang na video na interview ni Tito Soto. Napanood nyo yun? Press 1 mga kadabarkads. Kahit hindi ko kayo nakikita dahil video to. Hindi to live hindi to live. Mga kadabarkads, natatandaan nyo yun? Yung sinabi ko? Na about sa hinarang daw, di umano ni Tutut. Na wag i-ere daw pero hindi sila kinampihan ni Nelson Canlas at inere yun. Dahil dun sa video na yun, ang daming malalaman ng mga tao. Dahil dun sa video na yun, maraming nalaman ng mga tao. Kaya pilit nilang hinaharang yung video na yun. Tapos sasabihin mo dito, di umano sinabi ni Tito Soto sa isang interview ni Nelson Canlas, ano, ginawa mo kaming tanga? Anong tingin mo sa amin? Hindi namin pinanood yun? Ay nako. Sana yung samurai ko dito. Kaya ito, nanggigigil ako dito eh. Matataga ako yung cellphone ko dahil sa'yo eh. Tingnan natin yung comment. Baka may mga, siya lang din pala na nag-comment eh. Ito. TBJR Quality Producer. Total, wala na. Tape Incorporated shutdown na noon time show. Tahanang pinakamasaya. Yung APT Studio, bigay nyo na kay TBJ o gawin ninyong movie house. Sayang ng lupa bago pa naman. Paano si Tito Soto ang gumamit sa pera ng tape? Noong 2022 election, mga Alusos din ang gumamit dahil sila ang may hawak ng pera. Fake news ka naman. Barado. Barado ang gago. Tsaka ito pa nga, 'di ba? Production, 'di ba? Production ng Tape Incorporated. Ano ba ang GM? Ang TBJ. Sila lang ang creator ng Titulong Itbulaga. Sila ang gumawa ng Titulong Itbulaga. Hindi sila ang mismong management. Hindi sila ang umahawak ng pera, mga Bigil nyo mga hype na to.
Oh, ito pa. Kasinungalingan yan, kaibigan. Si Bullet na nagsabi sila ang may-ari ng tape at gagamitin pa ang pera ng tape para sa pansariling interes. Masyadong malicious tong post mo, kaibigan. Delikado ka. Which is ginamit mo pa ang pangalan ni Soto. Ay, sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo. Tapos may pangalang Soto, may apelidong Soto pa dun. At Tubiera. Delikado ka dyan. Malay. Eto sa lahat po. Mag-ingat-ingat po kayo sa mga post nyo. Sa lahat, sa mga tolongges na vlogger dyan sa Tape Incorporated, yung mga tolongges na vlogger nyo, sabi ko naman sa inyo, ayan ang nagpapahamak sa inyo. Dapat kasi nung una pa lang nakinig na kayo sa amin, una pinalitan nyo yung title nyo, doon pa lang nakinig na kayo. Tapos tanggalin nyo yung mga vlogger nyo. Hindi pa rin kayo nakinig, ayan ang nangyari. Tapos ito pa. Ito yung sinasabi ko sa mga comment. Kahit ibang pangalan yan, malay nyo mga attorney pala ng TBJ ang nagmamasid sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga comment nyo. Ay nako. Oo. Tingin mo din ang ads na pumasok ng 2022 ni Soto paid by Soto family. Kaya paktay ka pag nakita to ng Soto sa malicious post mo. Screenshotters. Ito, may reply siya. Boss, okay. Ngayon, tinuturo mo si Remate. Walang post si Remate, hoy. Ayan o. Sabi niya, si Remate daw. Si Remate daw nag-post. Ayan screenshot natin. May to reply eh. Tingnan natin. Yung nag-post, kinapi ko lang yung post niya, ang article. Ang kulit mo naman eh. Kinabahan. Ay naku, yari ka dito. Walang post si Remate. Kahit hanapin natin, wala pong post si Remate, mga kadabar kads. Ay naku, kinapi lang niya daw. Huling-huli, kita niyo ba? Huling-huli ka dyan. Oo, paktay ka dyan. Ito pa, isa ka rin sa nagpapakalat ng malicious post, hindi ka pala sigurado. Ano tawag sa katulad mo ngayon yan? Paktay ka. Copy-paste mo man, halatang wala kang alam sa batas. Pagdating sa social media platform, anong klaseng page ka at nakuha mo pang malaman gumawa ng page at mag-post ng kung ano-ano bago mo inalamang rules and regulation sa paligid mo at sa social media na ginagamit mo. Anak na paktay ka dun, Lance. Lance Bernabe, lagot ka. Oy, mga kadabarkads, may kisuyo ako sa inyo. Eto, yan yung lalabas na yan. Yan, screenshot nyo yan ha. Yung lalabas na yan, mga kabiyaya, mga kadabarkads, ipadala nyo sa TBJ. Ipadala nyo tong post na to sa page ng Tito Vic and Joey. Dali na. Ipadala nyo para matauhan to si Lance. Tangina mo. Yari ka ngayon dito, Lance. Tapos sasabihin mo galing sa Remate, kinapi mo lang. Paktay ka dito. Paktay ka dito, wait lang. Ano ko nga. Putik ka, patay ka dito, Lance. Isisend ko kay paktay ka dito. Oo. Paktay ka dito, Lance. Kulong ka dito. Naku po. So yan mga kadabarkads, mga kabiyaya, pakishare na lang tong video na to at yung sinasabi ko, nai-screenshot nyo, ay nyo po, idulog nyo po sa TBJ page para maturuan ng leksyon itong mga ganitong mga pa-fake news ng mga malicious sa post nila, no? Kasi kasiraan po ito, lalo na dun sa unang post niya about kay Jenny Pere Maluchawa Pagarat kay Mr. Tony Tubiera na wala siyang sapat na basehan at wala siyang sapat na resibo or katibayan na totoo yung sinasabi niya. So yun na, maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel
at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan